alam niyo po ba, may posibilidad na hindi pa rin tumakbo sa 2028 election ito si BP Sara. Nako, delikado yan para sa atin. Nako, malulubog tayo sa nakaw. Malulubog tayo sa utang bansang Pilipinas. So, Raise your right hand. Sa botong 54 na pabor at isang tutol, idineklarang sufficient in substance ng House Justice Ayan, Committee tandaan niyo yung ang mga dalawang nagtaas ng kamay. impeachment complaints. Tandaan niyo yung mga nagtaas ng kamay. Yan ang may posibilidad na may maleta. Hindi po malayo na paglabas ng mga yan. Yan yung sinabi Yan yung sinabi na itong 18K o itong 18X Marines. Paglabas pa lang sa mga ganyang klaseng hearing, lalo na yung hearing ng Quadcom, meron silang dinadaanan na passage na walang camera doon. Okay? Doon sila inaabutan ng envelope. Merong nakakatanggap ng isa, merong nakakatanggap ng dalawa. O ang laman ng envelope, yung isang envelope, 1 million, 2 million. Yung envelope na malaki ay yung folder na na-extend, yung lumalaki. Naku. Taas ang kamay na gusto ng 2 milyon. Bigyan ng envelope yan. Patay. Laban kay Vice President Sara Duterte, ang nag-iisang tumutol ay si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Kaya kita mo, iisa tumutol. Ginisa pa siya. Dahil dun sa pahayag niya kay Ann Curtis. Ang titindi nitong mga ito, no? Hindi ko man nilalaat, pero kayo bang tumutulig sa dito kay Suntay dahil sa komento niya kay Ann Curtis? Kayo ba walang makakabit? Di ba? May asawa na kayo. Ako, may nababalitaan tayo dyan sa mga yan. Oo. Yung iba, may asawa na, may kabit pa, may kabit 2, may kabit 3. Ang hilig pa mag-alaga ng mga ang lilinis nyo. May balita tayo. Ewan ko kung ito, alam ninyo kung ito ay totoo. Yung isa nga dyan, kinasuhan pa. Bakit? Yung asawa, rapist. Totoo ba yon? Kilala nyo? Ako hindi ko kilala. Nasabi lang sa akin. Hindi ko alam kung sino, pero nasabi sa akin. Kala mo kalinis-linis ng animal na yan. Kaabugadong tao. Yung asawa, rapist. Kesa sinuko, itinago pa. Tinanong ko sino yun. Hindi naman sinabi sa akin. Baka hindi totoo, no? Baka hindi totoo. Nabanggit ko lang. Anong punto natin? Diba? Yung kaisa-isa na bumoto ng tama ang pinag-iinitan ngayon. Hindi ko sinasabing tama yung komentaryo niya kay Ann Curtis. Hindi po yun ang issue. Pero sa tingin ko naman, mas maganda pa yung komentaryo nito kay Ann Curtis kaysa yung nagtataas ka ng kamay para sa envelope. Kayo, saan kayo? Siyempre sa envelope. Team Payaman yung envelope Halos pareho ang mga grounds na inilatag sa dalawang reklamo. Isa sa mga ipinunto ni Bicol Saro Party List Representative. Hi, Ridon, long time no see. Malaki pangangailangan mo, Brad. Hindi, lahat naman tayo maraming pangangailangan. Trilyonaryo ka pag wala kang pangangailangan. Di ba? So Ridon, wala ka bang pangangailangan? Sigurado ko may pangangailangan ka. Hindi ka naman trilyonaryo. Pero sorry po kung trilyonaryo ka na. Pero kasi, medyo kaingay mo. Di ba? Anong sinabi sa amin ni Attorney Baligod? Yung mga maiingay sa Kongreso, yan ang malaki natatanggap. Depende nga daw depende sa tanong. Kung isang envelope o dalawang envelope kada hearing ang bibitawan. Si Chanco naman sinabi lahat ng pumirma sa impeachment ni BP Sara nakatanggap. Sabay paingayan pala ang laban dito. Di ba? Kung gusto mo magkarelo ng relo ni Abante, mag-ingay ka. Ang ingay ka na nakita niyo yung mga relo? Di umano ni Abante? Kaya pala, maingay. Yan ang labanan niya yun eh. Di ba? Ano sinasabi nilang sangkot? Di ba yung Quadcom? Kada hearing. Tapos may bonus pa, depende sa tanong. Wow! Brad, sama ka ba sa Quadcom? Arang siguro, kapantay ng laki ng kita mo, yung laki ng butas ng... Sige, diretso tayo. Representative Terry Ridon na tignan ng komite ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara sa pagtukoy ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Kapansin-pansin daw ang paglaki ng ari-arian ng bise mula 18 million pesos noong 2008 hanggang sa 88.5 million pesos noong 2024. It is Ano? an increase of more than, I think, 1,200%. Ito yung ito yung banalang pamilya. Ito yung committee chairman. Pero ito rin yung tao mismo na pinagmalaki si Martin Romualdez. Pinagmalaki niya. Kung walang Martin Romualdez, walang AX, walang AKAP, wala lahat. Saan ka pa?
di ba? So, tapos lumabas na didelivera ng maraming maleta si Martin Romualdez. Kaya pala, di ba? Ang sarap ng buhay ninyo, ha? Leave it to the House Committee on Justice to make a determination on whether Grabe yung mga ano, yung mga party list ang mga epal, no? the comparison between the original SALN at 2008 and the current SALN at 2024 constitutes unexplained wealth. Ewan ko lang sa akin. SALN ang pinag-uusapan nila dito. Lumaki daw yung SALN ni BP Sara. Bakit yung SALN ni Bongbong, hindi ba? Hindi ko alam kung ano SALN nito si Ridon. Pero ang dami namang SALN, naglalakihan lahat. Speaking of SALN, bakit hindi mo silipin si Romualdez? Grabe ang itinaas ng SALN niya, 2022 lang. Ayan ang sinasabi ko sa mga ipokrito eh. Wala namang problema, silipin ninyo eh. Kaya tuloy nawawalan ng tiwala taong bayan sa inyo. Ang usapin ngayon, ang daming nakawan sa ghost projects. Andiyan yung mga siniwalat nitong 18K. Tapos nakatuto kayo kay Sara na tumaas ang SALN. Ba't hindi nyo silipin ang laki ng tinaas ng SALN ni Bongbong? Lalong-lalo na si Martin Romualdez. Di ba? Double standard kayo. Kaya nagkakaproblema tayong matindi dito. Silip kayo ng silip. Nagsalita ba kayo ng ganyan nung sinampahan din ng impeachment si Bongbong Marcos? Kaliwat kanan kayong kaing suka eh. Which is essentially part of the impeachable offenses that we would want to proceed with Kaya dito kitang-kita mo ha, political talaga tong impeachment. at this point. Isa naman sa mga pinuna ni Congressman Suntay kung may ebidensya bang magkokonekta kay VP Sara sa umano'y bagman nitong si Ramil Madriaga. Bagay na tinabla ni ML Party List Representative Blake Ito si Madriaga ha, pag-usapan natin to. Ito matindi na bagman daw ni BP Sara. de Lima. We are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Ayun. Okay, kini-question nitong si Suntay. Tama yung question niya eh. Kino-question niya, yung affidavit ditong mama na ito na sinasabing bagman siya ni BP Sara. Nasa preso yan, di ba? Kaya kini-question ni Suntay. Tingnan nyo ang sagot nitong driver. Na itong si De Lima. Sorry, nakalimutan ko nitong si De Lima. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay BP Sara to prove Oo. that he is an employee? Oo, meron ba siyang proof, 'di ba? Kasi madali magsalita eh. Ako nga pwede ko sabihin bagman ako ni Sara. Asan ang tanong, asan ang proof ko? Pwede ko rin sabihin bagman ako ni Romualdez. Tanong, anong proof ko? Or an authorized person para ma-direct naman natin yung linkage nung dalawa. Are we talking now here about the credibility of a prospective witness in these proceedings? We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. So it is premature and it tries to divert the matter now. That's out of order. Okay, so tingnan natin yung komentaryo nitong driver. Ay, di nga to. Bakit ba ako driver ng driver? Etong si De Lima. Etong si Holy De Lima. Eto. Okay. Bakit mo kina-question? Sabi niya kay Suntay. Hindi mo dapat questionin yung credibility nitong preso na bagman di umano ni BP Sara kahit nakakulong siya. Kasi wala pa tayo doon. Papunta pa lang tayo sa impeachment. Wala pa tayo doon. So wag mo munang questionin. Kung hindi ba naman loko-loko ang maraming politiko, ayaw nilang pa-question itong Madriaga na nasa preso. Pero nung naglabas yung 18 Marines ng kanilang salaysay na sila ay naghahatid ng maleta kay Bongbong Marcos at saka kay Romualdez, kayong mga animal kayo, tawagin ko na kayong animal. Bakit? Tahimik kayo. Di ba sanang maingay ka ngayon eh. Basta nag-iingay ka rin dito sa 18. Si Madriaga, compare natin. Si Madriaga, walang pinakitang proof. Etong 18, may pinakitang proof. Napakadami. Isang katutak na patunay ang ipinakita. At marami sila. Eto nag-iisa lang. Nakita nyo? Etong 18 Marines, sundalo po, Marines po, uniform men. Walang kaso, hindi nakakulong. Empleyado ni Saldico matagal na yung iba. Merong ID. May patunay na empleyado, ginawang empleyado ni Saldico, labas-pasok sa Congress, may ID. Si Madriaga walang maipakita, nakakulong pa. Sa madaling salita, yung mga sinabi nitong 18K, wala silang mahihita. Sa katunayan, mapapasama pa yung pamilya nila. Mailalagay sa danger. Pero itong nakakulong, may mahihita. Magsinungaling lang yan. Kahit hindi totoo. Pag pinakawalan yan ni Bongbong Marcos, pwede. Pwede yan, ipardon. Kapalit ng kanyang maling testimonya. Nakikita niyo yung difference? Ito nakakaasar.
Qatar. Tahimik kayo dito sa 18K. Tapos ipinagmamalaki ninyo tong Madriaga na to. Mga animal talaga kayo. Giit ng House Justice Committee, wala namang epekto itong perjury complaint ni VP Sara laban kay Madriaga sa gumugulong na impeachment proceedings. Ipasasampina o ipatatawag din naman daw kasi si Madriaga para patunayan ang kanyang affidavit. Kung ang status po ni Mr. Madrigaga ay confidential informant within yung sinasabi niya kung context of use of confidential funds, so ibig sabihin, hindi talaga siya maging empleyado. We will see all of these things as soon as we subpoena Mr. Madriaga to the full impeachment proceedings po. Alam mo, sa akin lang, Madriaga, siguraduhin mong nagsasabi ka ng totoo. Dahil kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mananagot ka. Sigurado yan, mananagot ka. Mas gugustuhin mo pang hindi ka pinanganak ng nanay mo. Hindi po tayo nagtetret ha, kasi ako naniniwala ako. Huwag kang naninira ng kapwa mong hindi totoo. Nako, lahat ng batas ng Pilipino, batas ng tao, at batas ng Diyos, lagot ka talaga. Tapos magiging presidente si Sara. After a few weeks. Matapos madeklarang sufficient in substance, ipinag-utos na ng komite na padalhan ang bise ng kopya ng 2 impeachment complaints para masagot niya ito sa loob ng 10 araw. So, pasasagutin na si BP Sara. Pumasa yung impeachment in substance and in form. Akalain mo? Pumasa in substance yung impeachment na kay BP Sara na binasura na ng Supreme Court. Walang nadagdag dyan except yung kay Madriaga. Pambira. Yung kay Madriaga nasa preso. Karamihan dyan, hindi ko man sila minamata, pero marami dyan pilipitin mo liig. Ituturo kahit sinong ituro. Kahit si Jose Rizal ituturo nila basta sinabi pilipitin mo liig. Lalo't papangakuha mo ng laya, di ba? Tapos yung kay Bongbong Marcos, hindi pumasa, hindi sufficient in substance. Si Bongbong ang nagkakaroon ng substance. Siya ang involved sa substance. Bakit si Marcos ang nawala ng substance? Yung kay Sara may substance, pambira. So, sa madaling salita, may saysay. May laman yung reklamo kay Sara. Yung kay Bongbong walang laman. Anak kayo ng nanay ninyo, mga animal kayo talaga sa Kongreso. Di ba? Diyan palang kitang-kita natin. Hindi sila para ipagtanggol ang taong bayan. Basa ang utak netong mga ito. Nandyan sila para ipagtanggol yung kanilang sarili. Hindi ko alam para sa maleta. Di ba? Hindi ko alam para sa Ecolak ba yan, sa Samsonite, o kung anumang Rimowa, kung anumang maleta yan. No, sa ngalan ng maleta, ang nasa isip niya mga yan, sarili nila, yung pamilya nila. Kasi kung taong bayan talaga titingnan mo, imposibleng hindi dapat ma-impeach si Bongbong Marcos. May 3 araw naman ang mga complainants para sagutin ang mga pahayag ng bise. Ayon kay Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, target nilang Alam mo, pag nakikita ko to si Luistro, ang huli-huli ng tingin ko. muling mag-convene sa Naka-red pa, kulang na lang, may apoy na lumabas sa paligid. Yun ang kulay ng apoy, red eh. April 8 para naman i-determine kung sufficient ang grounds for impeachment. Doon pa lang malalaman kung uusad na sa pagdinig sa mga reklamo. Nakarating na sa kampo ni VP Sara ang resulta ng deliberasyon. At ayon sa defense lawyer nitong si Attorney Michael Powa, pag-aaralan nilang mabuti ang ginawang aksyon. Sasagot daw sila sa tamang proseso. Bakit ngayon lang kayo nagsampa ng kaso? Nang matanong naman mismo ang bise ng media, matipid ang kanyang naging sagot. Marami akong ginagawa sa trabaho hindi yan yung prioridad ngayon ng Office of the Vice President. Yeah. Anong ginaya niya yung sagot ni Bongbong Marcos ha. Si Bongbong Marcos kasi yan din sinasabi. Dami akong ginagawang trabaho, hindi ko binibigyan ng priority ang impeachment ni BP Sara. Dami akong ginagawang trabaho. Wala kang infrastructure na nagawa. Kaisa-isang infrastructure. Inangkin mo lang, ninakaw mo pa galing sa Duterte. Isipin mo, wala kang maipagmalaki kung hindi yung kaisa-isang tulay na nagawa. Pero sinumulan yun, ang nagpagawa no, si BP Sara. Ninakaw mo lang.